Kumusta mga kasawsawero, mga pre? So, welcome back. So, for today's video ngayong araw. So, sobrang gandang balita nito mga pre kasi itong ICC prosecutor na mag-aano kay Digong is nagsalita namin. So, tignan natin to. So, ang video to ay mula kay UNTV News and Rescue. So, pakinggan natin kung ano yung sasabihin niya dito kasi syempre, buong mundo, buong Pilipinas, 'di ba? Nanunood or nakaantabay sa mangyayaring ito kay PRRD diyan sa Philippines tuloy sa ICC, 'di ba? So, yun, before we start, bago natin simulan, UNTV News and Rescue courtesy credits. So, subscribe nyo rin sila. Tapos, syempre, Sawsawero. Mga kasawsawero, isubscribe nyo rin yung YouTube channel natin, Sawsawero. So, hindi na natin ito pagtagalin pa. Sausawan na natin to. So, let's go. Like, comment, share, subscribe, UNTV, and Sawsawero. Okay. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Grabe, sinimulan na talaga, men. So, shoutouts kay Sir pala. So, siya si, Prosecutor Karim A.A. Khan. So, yan yung pangalan niya, Prosecutor Karim A.A. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Liang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant, and it's been executed. Grabe, totohanan na talaga to mga pre. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder. Found reasonable grounds, di ba? So, merong nangyari talaga. Merong grounds, merong basihan. Kaya ewan ko dito sa mga diehard supporter, di ba, ng mga Dutertes, mga pre. Ini-invalidate nila itong mga nangyayari ngayon. Ang sa kanila lang is, meron ngang, tawag dyan, yung isang dikas is pwede siyang makapag-save ng mga mabibiktima pa sana. So, yun yung parati nilang binabato. Kaya hindi daw deserve ni PRRD na, hindi daw deserve ni PRRD na madala sa ICC or malitis or whatsoever. Pero sige, sabihin na natin, yung mga tunay talaga, di ba, yung mga halang talaga yung kaluluwa. Sige, for the sake of argument, na-serve talaga yung mga punishment nila, na parusahan talaga sila. For the sake of argument lang to na parang deserve din talaga nilang matsugi kasi syempre, salot sila sa lipunan. Pero paano naman yung mga inosente mga pre? Diba? Wag niyong sasabihin na collateral damage kasi di pwede yung ganun mga pre. Medyo unfair tayo sa part na yun. Diba? Medyo unfair talaga tayo sa part na yun. Walang ganun na parang collateral damage. Dapat kung gagawa sila ng war on drugs na yan, dapat i-make sure talaga nila na walang madatamay na civilian. Kasi halimbawa ganyan, especially naging na kasi siya, parang hindi na nila na-control. Kasi biruin mo ba naman, maglagay ko ba naman ng reward money sa mga kapulisan, di ba? So of course, yung mga pulis na yun, pwede silang maging greedy. So, for sure or possible, may mga inosente talaga na madadamay dun. Kasi after na sila sa money. Diba? Tapos ang gusto nyo, ayaw parusahan, collateral damage. Anong tingin nyo sa buhay ng Pilipino? Diba? Nakakalungkot lang talagang isipin na parang gina-justify nyo, diba? Yung collateral damage sa mga kunyari mare-rape or whatsoever. Parehas na victim yan, Hindi ka pwedeng pumili sa dalawang yan. Hindi ka pwedeng pumili sa mga napagbintangan, mga inosenteng or mga na-collateral damage sa mga ERAPE or GGHSI whatsoever. Diba? Hindi ka pwedeng mamili dyan. Dapat yung dalawang yan papanigan mo. So, ito, si collateral damage, maiiwasan to. Diba? Like, hindi mo pwedeng iwasan tong si B, pero syempre, merong some kind masasacrifice.
Kasi anong use? Di ba? Sige, ipagpalagay natin yung mga may masisave dyan. Di ba? What if yung collateral damage, mga mahal nyo sa buhay? Isipin nyo. Sabi ko sa inyo, okay lang naman talaga kung 100% talaga. Di ba? Like mga halang yung kaluluwa talaga yung nadadali. Kaso hindi. May nasasaling mga inosente. Isipin nyo na lang. Di ba? What if yung mga mahal nyo sa buhay yung naging collateral damage? Ganun lang. As the founder, as the head of the so-called Davao Death Squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law... Bilis magsalita ni sir. Di ko gano'ng maintindihan. Balik. ...could be focused and could move as effectively as possible. As effectively as possible. The fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may... It's not as weak. Ngayon, an action na nga, di ba? Nahila na nga si PRRD. Yan, kayo, ayaw nyo kasing tumigil kakatawag ng weak eh. Di ba? Tapos yung mga tinatawag nyong weak kapag ka naging strong, iyak kayo ng iyak. Di ba? Dapat natuto na kayo kay PBBM eh. Think, when we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. Tama. Warrants can be executed. Tama. And it's important to underline as we now start a new stage of proceedings. Uy. That grabe, seryoso ka na talaga mga pre. Sisimulan na talaga. Oh my goodness. Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. Tama. May due process naman tayo eh. Kung wala naman talagang kasalanan si PRRD, lulusot yan. Diba? Pero I think malabo yung yung argument niya na parang guilt is personal. Malabo yun, pre. Kahit i-research mo yan, mga pre. Malabo yung guilt is personal. Diba? Isipin mo na lang, porket hindi ikaw yung gumawa. Isipin mo na lang ako. Diba? Yung jowa mo, yung tatay mo, pinadedo ko. So, yung gunman na lang yung huhulihin, yung hindi na ako. So, parang ganun lang ba? What if sulsulan ko yung taong yun, yung gunman? Tumba mo na yan. Ano naman yan eh? Tawag siya, deserve niyang ma-dedo, cheater yan or whatsoever. So, hindi na lang ako hahabulin kasi guilt is personal. Di pwede yan. The office is on the judicial proceedings on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Nako. So, yun lang naman mga pre. So, malinaw pa sa klaro yun. So, my goodness. So, nangyari na nga. So, again, before you leave sa ating YouTube channel, mga sausawero, so, UNTV News and Rescue, so, parties sa kanila, supportahan nyo rin yung nila, kung gusto nyo maging updated sa mga, diba, sa mga balita-balita sa politika natin. And also, shoutouts na rin kay ICC Prosecutor Karim, AA Can KC on the arrest of former. So, yun yung isa sa magpo-prosecute And then, yun na nga. Na talaga? Totohanan na talaga itong mga pre. Mangyayari na talaga siya. Diba? Wala na talaga makakapikil pa. Actually, may nakita akong analyst na sinabi niya na malabo na daw talagang makabalik si Duterte. Something like that. Kasi parang daw hindi daw siya ganun kadali. Ewan ko kung saan ko na-pick up yun. Or nag-search lang ba ako kay ChatGPT? Na-forgot ko. Parang, parang naalala ko lang ba na si PRRD, hindi siya ganun kadali na parang, ewan ko kung bail bang tawag dyan or, palayain muna, something like that. Kasi daw, sobrang laki ng risk niyan. Di ba? Parang high flight risk, something like that yung, dyan, tawag dyan. Basta something like that. Kasi syempre PRRD yan, president. Di ba? Kapag pinalaya mo pa yan, baka hindi na bumalik yan or hindi mo na mahagilap yan. Di ba? Bigla nang mawala yan. So, kaya hindi daw talaga pinapayagan. Especially grabe yung mga
ipinaparatang sa kanya. Ano. Even PRRD naman, aware naman siya dyan. Siya mismo, sa bibig niya mismo nanggaling na mahaba-habang laban daw yan. Diba? Hindi ganun kadali. So, my goodness mga pre. Malinaw po sa klaro yun. So, kayo na masasabi nyo dito mga pre. I-komento nyo sa baba nyo sa lobin. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa baba. So again, Sausawero, like, comment, share, subscribe. Thanks so much for watching mga pre. Sausawero is out. So, anyways, sa mga DDS dyan, sobrang nakakalungkot talaga yan. Pero syempre, pag nilinilayan nyo rin, wag yung sobrang diehard nyo sa tao. Ano? So, ano naman, sabihin na lang natin na si PRRD is meron nga siyang magandang nagawa. Ano na lang, for the sake of argument or kasi marami naman talagang nasatisfy sa pinagagagawa ni PRRD dati. Especially me. Diba? Nabilib ako. Pero syempre, kung oras na ng singilan, kailangan magpasingil din siya. Diba? Hindi naman porket gumawa siya ng 999 na kabutihan. Yung isa or nag-iisa na pagkakamali niya ay hindi niya na yun pagbabayaran. So yun lang naman, iwasan natin yung pagiging bias or pagiging diehard. Mas mabuti talaga sana lahat is maayon sa lahat. Diba? So I think hanggang dito na lang muna mga Sausawero. So Sausawero is out. Thank you so much for watching. Sausawero is out.